Sa pagpapatuloy ng ating kwento, naisip ni Lihan na tataas pa rin ang kanyang ranggo. Sinabi ni John na ang 20 taong ito ay sasama sa instructor na si Wei Chin. Lumapit sa kanila ang isang malaking lalaki at labis na kinabahan ang mga bata sa kanyang laki, sa pag-aakalang mas nakakatakot siya kaysa kay Sergeant Red. Ngunit sa kabila ng kanyang hitsura, siya ay mabait. Nakangiting bati niya sa kanila at sinabing siya ay isang weapons instructor. Hindi ito magiging madali para sa kanila, ngunit lahat sila ay susubukan ng magkasama. Napagtanto na siya ay mabait, ang mga bata ay nakahinga ng maluwag, at pagkatapos ay umalis si John. At si Simon, na naglalakad sa harap ng linya, ay sumulyap kay Lihan, at pagkatapos ay kumpiyansa na dumaan sa kanya, at napansin niya si Kuro na naglalakad sa likuran niya. Nang makitang umiiyak siya, sinabi niya na magiging maayos ang lahat, at nagpatuloy ang kanyang kaibigan, na sinasabi na malapit na siyang maging kaklase sa kanya. Masaya at may kumpiyansa na lumakad si Kuro, at sinabihan ng instructor na si Wei Chin ang mga bata na pumunta sa gym. Pagkatapos nito, lumipat sila sa isang malaking gym at ipinakita niya sa kanila ang pamamaraan ng paghawak ng sibat. Mahusay niyang pinaikot ito sa kanyang mga kamay, ipinakita sa kanila ang iba't ibang mga diskarte, at pinanood siya ng mga bata ng may paghanga. Inihagis niya ang sandata, itinaas ang hangin, pagkatapos nito ay natapos siya at sinabi na malamang na naguguluhan na sila bakit kailangan nilang malaman kung paano humawak ng mga sibat at espada kung lalabanan nila ang isang dragon. Ang bagay ay, kakailanganin nilang gumamit ng mga sandata ng enerhiya. Walang bagay sa mundo na maaaring humawak ng mental charge ng enerhiya. Tanging ang balat at buto ng dragon ang kayang humawak at mag-transform ng enerhiya. Sa makatuwid, ang mga armas lamang na nilikha mula sa mga bahagi ng dragon ang maaaring makapinsala sa mga dragon. Tanong ni Lihan, ngunit paano nila pinatay ang mga dragon kung wala silang ganoong armas noon? Ang titig ng instructor ay nawala at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinabi na sa labanang iyon, ang mga superhuman ay nakipaglaban lamang sa kanya. Isang dragon ang Sum-Iron ng daan-daan. Ang ilang mga superhuman ay nagtrabaho sa dragon mula sa malayo, ngunit maaari lamang itong tapusin ng malapitan. Ang gawain ay maghatid ng isang nakamamatay na suntok gamit ang tamang sandata upang maglabas ng enerhiya. Ang gawaing ito ay ginawa ng mga sundalong tinatawag na mga strikers. Nang marinig ang pangalang ito, nagliwanag ang mga mata ng mga bata sa tuwa at nag-alok ang instructor na pumili ng sandata para sa bawat isa sa kanila. Pinili ni Lihan ang isang sibat at tiningnan ito ng may kumpiyansa na tingin, at tinanong ng instructor kung nagustuhan niya ito. Kinumpirma niya ang kanyang mga salita at sinabi na kapag nagpakita siya, gusto niya ang bilis, ang sipol ng sibat. Ngumiti si Wei Chan at naisip na ang kalkulasyon at puwersa ng pag-atake niya kay Sergeant Red ay imposibleng hindi mapansin. Masasabi mong lumaki siya sa isang napakahirap na kapaligiran. Sa kasamaang palad, mayroon na siyang karanasan sa pakikipaglaban. Sinabi niya sa kanya na magsikap ng husto at isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng bata, pagkatapos ay idinagdag ng instructor na tutulungan niya ito sa lahat. Tiningnan ni Lihan ang sibat sa kanyang mga kamay na may determinadong ngiti, at lumipas ang 2 linggo, pagkatapos ng sandaling iyon. Nagsasanay siya sa pakikipaglaban sa isang batang lalaki na nagngangalang Jose at pareho silang nagsimulang huminga ng mabigat, pinagmamasdan ang mga kilos ng isa't isa. Nakangiting tanong ni Lihan, pagod na ba siya? Siguro oras na para sumuko na siya. Tumawa siya bilang tugon at sinabi na masasabi mong inililigtas niya ang kanyang lakas at hindi nagmamadali sa labanan. Tumalon siya pasulong at nagtanong, hindi ba siya tama? Nagawa ni Lihan na ikiling ang kanyang ulo sa gilid sa oras, umiwas sa kanyang suntok, at pagkatapos ay ibinato ang kanyang sibat at tinamaan ang sandata ng kaaway, pinindot at dinasarmahan siya. Nang hindi siya binigyan ng isang segundo para mag-isip, agad niyang dinala ang sibat sa kanyang leeg at itinaas niya ang kanyang mga kamay, sinabing sumuko siya. Iyon ang 2 linggo ng paaralan at sa pagkatalo sa kinatawan ng klase, si Jose, sa wakas ay naging pinakamalakas na siya sa Class D. Nagkamay sila, nagpasalamat sa isa't isa para sa laban, at sinabi ni Jose na alam na niya na siya ay na-promote sa isang mas mahusay na klase sa susunod na linggo. Ang Class D ay mangangailangan ng bagong kinatawan ng klase. Ngumiti siya at tinuro siya, sinabing akala niya siya ang pinakaangkop sa role.
Nagulat ang ating bida, at pagkatapos ng maikling paghinto, nagpasalamat sa kanya sa paniniwala sa kanya, ngunit hindi ito sa kanya. Tumugon si Jose sa pamamagitan ng pagturo sa mga lalaki sa likod niya at sinabing pinipili nila siya, na pag-usapan na nila ito. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lihan, at napakamot siya sa ulo sa kahihiyan. Nagpasalamat sa kanilang lahat, at naisip na kung siya ang magiging kinatawan ng klase, isang hakbang na lang siya mula sa isang promosyon, tama ba? Ngunit nang dumating ang oras na siya ay mahirang na kinatawan ng klase, hindi sumang-ayon si John Red at tumingin sa kanya na may mahigpit, galit na tingin, at nagtaka siya kung bakit ito pamilyar sa kanya. Di nagtagal, nagkaroon ng usapan sa mga matatandang recruit tungkol kay Sergeant Red, at madalas sa masamang paraan. Nalaman nila na nakikipaglaban siya sa isang first grader, at sa sandaling yun ay naghahanda pa lang si Lihang para labanan siya. Sa likod niya ay nakatayo ang mga recruit sa taong ito, at ang sarhento ay nagsindi ng apoy sa kanyang kamay at nagsindi ng tabako. Ang ilan sa mga nakatatandang bata na nanunood mula sa bintana ay nagnanais ng good luck sa unang baitang, hayaan siyang bigyan siya ng magandang pambubugbog. Tinawag siya ng kanyang kaibigan na isang tanga at sinabing maririnig niya sila, at ang lalaking nakatayo sa tabi niya ay ngumiti at nagtanong ng ano. Hayaan siyang marinig, hindi niya masabi kung sino sa kanila ang sumisigaw. Sinulyapan sila ni John at sinabing may ngiti na sila ay hamak, at ang ating bida ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at kumpiyansa na pinisil ang sibat, naaalala ang nangyari kamakailan. Itinuro ni John ang kanyang daliri sa kanya at nagtanong, ang sisiw ba na ito ang gustong maging pinuno? Ang lahat ba ng Class D ay gustong ipagkakatiwala sa tanggang ito? Ang bastardo na lalaking ito ay hindi man lang makagamit ng telekinesis. Naghihintay siya ng paliwanag mula sa kanila. Nanatiling tahimik ang mga estudyante ng Class D, at sinabi niyang mga tanga sila. Bakit niya siya italaga bilang kanilang pinuno? Bakit sila nagtitiwala sa kanya? Tinawag niya si Lihan, at agad siyang tumungala sa kanya, pagkatapos ay binasag ng sarhento ang isang mop, ginawa itong sibat, at inihagis ito sa mga kamay ng batang lalaki, na sinasabi na siya ay iniulat na pinakamahusay sa klase sa pakikipaglaban sa sibat. Hayaan mo siyang labanan siya. Tiningnan niya ang stick at sinabing masyadong matalim. Binigyan siya ni John ng masamang tingin, nagtatanong kung talagang sa tingin niya ay masasaktan niya siya sa pamamagitan ng matalas na patpat, sa kanyang hindi gaanong kahalagahan. Sumagot ang kalaban na hindi ganoon, at pagkatapos ay bumalik mula sa mga alaala. Hinubad ni John ang kanyang outerwear, at tinanong ni Lihan kung makikipag-away ba siya. Kinumpirma niya ang kanyang mga sinabi at tinanong kung sa palagay niya ay kailangan niya ng sandata para labanan ang isang bata. Itinapon niya ang kanyang tabako at sinabi na ang mga patakaran ay simple. Kung ang anumang bahagi ng kanyang katawan ay dumampi sa lupa, halimbawa, ang kanyang siko o tuhod, kung gayon siya ay nanalo. Kung siya mismo ang sumuko. Nang marinig ito, ang bata ay may kumpiyansa na sinabi na pagkatapos ay tiyak na hindi siya matatalo. Pagkatapos noon, nagsimula na ang laban, nagsimulang maglakad-lakad si Lihan sa kanyang kalaban, pinaikot-ikot ang sibat sa kanyang mga kamay, at pinagmamasdan niyang mabuti ang kanyang mga galaw. Samantala, pinagmamasdan ng mga bata mula sa ibang klase ang lahat mula sa bintana, at tinanong ng isa sa kanila kung lalaban ba talaga siya. Sumagot ang bata na ang taong ito ay mahusay na si nanay. Sumang-ayon ang bata at nagtanong, ngunit paano niya malalampasan ang tagapagturo? Si Simon, na narinig ang kanilang usapan, ay pinaghiwalay sila at pumunta sa bintana, saka tumingin sa labas at sinabing siya ay baliw. Sa oras na ito, ang pangunahing tauhan ay sumugod na may malakas na sigaw at ibinaba ang kanyang sibat, tinamaan ang braso ng sarhento, at pagkatapos ay sumugod, ngunit sa pagkakataong ito ang suntok ay tumama sa kanyang balikat. Pagkatapos ay tumungala ang sarhento at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang bata na tumatalon sa kanya. Agad niyang inilahad ang kamay sa harapan niya, pinipigilan siyang matamaan, saka hinawakan ang damit niya at hinayla siya patungo sa sarili niya, tumama ang tuhod niya sa tiyan. Dahil dito, bumagsak sa lupa ang pangunahing tauhan at nagsimulang umubo, at ang kanyang kalaban ay hindi nag-atubili, at itinaas ang kanyang binti sa itaas niya, na parang dudurog ang kanyang ulo. Nang mapansin ito, si Lihan ay natakot saglit, at pagkatapos ay mabilis na gamulong sa gilid at tumayo, nakasandal sa sibat.
Gulat na gulat niyang tiningnan ang sarhento at naisip, sinusubukan ba talaga siyang patayin nito? Tinanong ni John kung bakit ganoon ang tingin nito sa kanya. Pinapatay ng dragon at ng kanyang hukbo ang lahat, wala silang pakialam kung sino siya. Hindi niya ito bibigyan ng anumang awa, kahit na alam niyang mahina siya. Kung kaharap niya ang isang hukbo ng kaaway, ang kasalukuyang sitwasyon ay tila hindi gaanong mahalaga sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Li Han at tinanong niya ang sarhento, lalaban ba siya o magsasalita? Matapos ang mga salitang ito, agad na sumugod sa kanya ang kanyang kalaban at sinabing nakita niyang nabuhayan siya ng loob. Hinawakan niya ito sa damit at itinaas mula sa lupa, pagkatapos ay tumalikod siya ng husto at inihagis siya sa gilid. Bumagsak si Li Han sa likod mismo ng kanyang ulo, pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinunasan ang lugar kung saan siya tinamaan. Sa oras na ito, natuklasan ni John ang isang sugat sa kanyang pisngi at nagulat, iniisip, kailan niya nagawa ito. Ang ibang mga mag-aaral ay tuwang-tuwa at masayang tumawag kay Li Han, na sinasabi sa kanya na basagin ang kanyang ilong, at sa oras na ito, nang may panibagong sigla, siya ay sumugod sa pag-atake at sumigaw ng malakas. Sa muling pag-iwas sa kanyang pag-atake, naisip ni John na dapat niyang tingnang mabuti ang kanyang mga galaw, ngunit sa sandaling iyon, may namiss siya. Sa huling segundo, napansin niyang sumilip ang bata sa likuran niya at umatake, at agad siyang umiwas, ngunit sinimulan na naman siya ni Li Han. Sa pag-iwas sa kanyang mabibilis na pag-atake, naisip niyang maliksi siya dahil sa kanyang mahusay na kontrol sa centrifugal force ng katawan. Kaya naman hindi dahil sa walang kabuluhan ay labis siyang pinuri ni Wei. Ngumisi siya at inisip na ngayon ay may gusto na rin siya sa batang ito. Sa oras na iyon, si Li Han ay tumulak sa lupa at umiikot sa hangin, itinaas ang kanyang sibat sa itaas ng kanyang ulo, at naisip ng kanyang kalaban na sasalubungin niya ang kanyang pagtatapos na suntok. Pagkaraan ng ilang segundo, iniwas ni Li Han ang kanyang sibat, nag-iwan ng mahabang sugat sa dibdib ng sarhento at isang sirang dulo ng sibat. Naramdaman ang sakit, nagngangalit si John ng kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay hinugot ang sibat mula sa kanyang dibdib at tumingin sa bata sa galit. Agad niya itong sinunggaban sa lalamunan at iniangat siya sa lupa, tinanong kung dapat ba niya itong tapusin. Ikinukot ng bida ang kanyang mga binti, sinusubukang kumawala, at inutusan siya ni John na sumuko. Inihagis niya sa gilid ang putol na talam, at nabalot ng apoy ang kamay na nakahawak sa bata kaya napasigaw siya ng malakas sa sakit. Ang mga lalaki na nanunood ng lahat mula sa gilid ay nakaramdam ng pagkabalisa, at si John ay patuloy na sinabihan si Li Han na sumuko, papatayin niya ito kung hindi siya sumuko. Lalong lumakas ang apoy, ngunit si Li Han, sa kabila ng sakit, ay umiyak at sinabing hindi siya susuko kahit patayin siya. Lalo siyang sumigaw at sa sandaling iyon ay dumating si Wei Qin sa stadium. Naglakad siya sa gitna ng pulutong ng mga bata at pag-alit na tinawag ang sarhento. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa kanya at sinabihan siyang palayain siya. Papatayin ba niya siya? Agad na pinatay ni John ang apoy at ibinigay ang bata sa kanya, sinabing hindi siya sumuko at hindi rin siya natamba. Paano natapos ang laban? Binuhat ni Wei Chen ang kanyang estudyante at tiningnan siya ng may pag-aalala, pagkatapos ay itinaas ng maput na tingin ang sarhento, at sinabing nakakadismaya siya di siya sumusunod sa pamamaraan ng orcs. Isang hindi nasisiyahang ugong ng mga boses ng mga bata ang narinig mula sa lahat ng panig at inutusan silang lahat ni John na tumahimik, at sa sandaling ito ay tumahimik, isinuot niya ang kanyang panlabas na damit at sinabi na dahil hindi siya maaaring sumuko, kung gayon, ibibilang niya ito bilang kanyang tagumpay. Ibinaling niya ang tingin sa instructor at sinabihan itong tigilan na ang paglalamang sa kanya, hindi nararapat. Nalampasan niya ang mga paghihirap, napatunayan niya ito. Kapag gumaling na siya, hayaan siyang dumiretso sa klase B. Nang marinig ito, nagulat si Wei Chen, at lumipas ang ilang oras. Pumunta ang sarhento sa ospital at nagsimulang talakayin ang nangyari sa doktor. Nagtataka niyang tanong, gusto ba niya itong ipadala diretso sa Class B? Kinumpirma niya ang kanyang mga salita at sinabi na ngayong araw ay ilalagay niya siya sa listahan ng promosyon. Tanong niya, pero posible bang straight from D to B? Sa tingin ba niya ay aaprubahan ito ng management? Sumagot siya na sa totoo lang, naniniwala siyang handa na siyang mag-aral sa klase A, ngunit ang tanging pumipigil sa kanya ay ang kanyang maliit na potensyal na enerhiya.
Sumagot siya kung yan ang bagay, tinitingnan muna ito ng management. Binalingan niya ito ng masamang tingin at sinabing wala silang naiintindihan. Pagdating ng oras upang labanan ang dragon, hindi na nila kailangan ang ilang mahika, hindi enerhiya, ngunit isang bakal, lakas ng loob na makakatulong hindi lamang kumapit sa sandata at hindi matakot, ngunit magdulot din ng kritikal na pinsala sa kanila. Kaugnay nito, may pagkakataon si Li Han na maging pinakamahusay na striker na kanilang pinalaki. Hindi nila kayang palampasin ang gayong talento dahil lang sa unti-unting umuunlad ang kanyang potensyal sa enerhiya. Paano kung ang simpleng batang ito na kanyang iniisa-isa ay nagligtas sa sangkatauhan? Nagtataka siyang tumingin sa kanya at sinabing hindi pa niya ito narinig na pumuri sa isang estudyante. Akala niya nakakairita siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang naisip nito at sumagot na hindi ganoon, sa kabaligtaran, nagustuhan niya ito. Dahil umabot ka dito, huwag kalimutan mag-like at subscribe, thank you.